Alright, magandang araw sa inyo lahat. Kumusta kayo dyan mga taga Davao, no? Sa mga nakatira sa Davao City. Ano kung ginagawa ninyo ngayon, August 16 Saturday night, no? So kayo ba ay namamasyal sa Ramon Magsaysay Park? Kayo ba ay namamasyal sa San Pedro Square? Or saan ba kayo ngayon, no? Nasasama yung iba? 'Di ba? So ganoon naman talaga kapag ikaw ay taga diyan, for example, Davaoenyo, taga Davao City ka talaga naninirahan for the longest time. And kapag mga ganitong event kasi, parang ginagamit natin to as a reason, no? Or ano siya, parang pagkakataon, no? Opportunity para tayo makapagbakasyon, makapaggagala sa ibang lugar, or makapagpalamig, o ibig sabihin is makalabas tayo ng Davao City. So ang iba ginagawa nila ay namamasyal sa Boracay, ang iba nagpupunta sa abroad, yung iba naman ay namamasyal sa Manila, Baguio, and Samal, Siargao. Saan ba yung mga lugar na pinipuntahan, no? Buda. Yung iba napupunta sa mga bulubundukin ng Davao del Sur, Kidapawan, Kidapawan, Kapatagan, yun, no? So yung iba naman, pag walang masyadong ganap sa outside Davao City, or walang time para lumabas ng downtown area or Davao City, so ang ginawa ho ninyo is magtambay sa bahay, di ba? Papalamig, papahinga, no? So gaya na aking ginawa, sa totoo lang ako'y natatamad talaga, nakakapagod na. Parang ako'y natatamad or napapagod or tinatamad na maglabas ng downtown or pupunta doon para mag-witness. Pero syempre nga, dahil ako naging vlogger na din kahit paano, no? Ay ano na, no? Kailangan nating pumunta doon at kumuha ng mga larawan, mga video footages ng maibigay ko naman sa inyong mga taga Davao, no? Ang update sa ating syudad during Kadayawan Festival. So gusto ko pa rin, no, na maki-witness, maki-join sa crowd, at saka yan na nga, magpapainit-init bukas. So sana nga maganda ang weather bukas, no? Magiging fair. Hindi siya sana bukas sa maulan, nang sa ganun ay magiging successful yung indak-indak sa Kadayawan ho natin bukas. So kayong mga andyan, mga timbahay lang, edi congratulations sa inyo, no? At marami ho kami mga vlogger sa Davao City na maghahatid sa inyo ng balita kahit paano, ng update ng mga ganap mga sa events. Kasi sa totoo lang, no, napakasarap talaga na manood lang sa TV. Talaga namang sadyang sarap lang balikan ng mga dekada 20, early 2000s, na kapag may Kadayawan Festival, may mga timbahay lang talaga ho tayo lagi, no? Nanonood tayo kung sino yung pinakamagandang indak-indak, kasi may live coverage nung araw, hindi pa kasi yung vlog. So meron tayong di ba, yung mga Singgit Davao. I don't know kung naalala nyo yung Singgit Davao sa may GMA. Tsaka yung sa ABS-CBN, hindi ako kapisado yung programa ho nila, na yan nga live coverage sila during sa Kadayawan Festival. And of course, maliban sa mga mainstream media like ABS-CBN, GMA na nagla-live telecast, meron din tayong mga pinapakinggang mga radio station, no? Like Bombo Radio and DXDC. So kami sa bahay namin is mas prefer namin na makinig ng live update via radio station. So ang paborito namin is yung pakinggan yung Bombo Radio, Basta Radio, Bombo. So yun po yung ginagawa namin during Kadayawan Festival. So ngayon, ito sobrang sikip na ng Davao City. Dami ng mga Davaoenyo. Parami na tayo. Nadadagdagan tayo ng 100,000, di ba, yung population natin. So ibig sabihin nun, tayo, congested na ang Davao City kapag mayroong gagawing mga event dito sa ating city. Ngayon itong Kadayawan Festival. Nga pala, sa mga hindi taga Davao City, alam nyo ba na, di ba, ang Davao City hindi naman na yan bago sa ating kaalaman, na siyang pinakamalaking syudad, pinakamalaking syudad sa buong Pilipinas, and number 8 naman siya sa buong mundo. So by the land area, no? So yun, pag-uusapan natin land area. So pasok ang Davao City sa pinakanap nauna. So dahil sa lawak na yan ng Davao City, ito ay dinidivide, no? Or ibig sabihin, parang pinagsikapan ng local government officials, no, ng LGU ng Davao City na ano tawag dyan, decentralization, at yun ba tayo yung term na yun, basta yung urbanization plan or urban planning, no? So ginagawa nila tayo yung pinakabis nila, na yun nga, hindi darating sa punto na congested na ang pinaka downtown city, na magiging crowded, no? So para in order to decongest the city proper ng Davao, yun nga, nagtatayo ho sila ng mga kanya-kanyang mga distrito. Nagkakaroon din per districts, meron kanya-kanyang mga
pangunahing mga mga infrastructures and the mga facilities and amenities. Okay, for example, hospital, colleges, di ba, eskwelahan, public markets, and of course shopping malls, parks, ganun din, no? So nasa ganun naman sa mga ganong pangailangan, need mong mag shopping mall, manood ng sine, palabas, need mong mamamalengke. So, or di kaya kailangan mong pumunta kumuha ng mga permits, mga papilis, no? Mga kadensya, ano pa mga kailangan nating i-comply sa government. Hindi na kailangan pumunta ng Davao City downtown area para para magawa 'yon, no? Yung mga transaction na yun, kasi sa per districts pa lang meron ng mga kanya-kanyang mga district halls, meron ng kanya-kanyang mga colleges, eskwelahan, high schools, simbahan, meron ng kanya-kanyang mga malls, meron ng kanya-kanyang mga public market. So yun yung paraan ng city government of Davao na ibsan, no, or i-minimize yung yung napaka-crowded ng Davao City. So for example, meron kaming 11 administrative districts dito sa Davao City. So we have Poblacion District, Toril District, Kalinan District, Marilog District, Paquibato District, Tugbok District, meron kaming Buhangin District, Agdao District, meron kaming Bunawan District. So hindi ko alam kung meron pa ba akong hindi nabanggit dyan. Talomo District, So yung mga yon distrito na yun, meron kanya-kanyang mga yun ha, mga yan nga, leisures, for leisure activities. So meron dyan, may mga shopping malls, mga ganun, mga night markets, para nga may iwasan yung traffic congestion and yung crowded situation sa Davao City downtown area. Kaya pag kayo napunta ng Davao City downtown area, kung kayo dayo ha, for example, you're coming from Luzon, Visayas and some part of Mindanao, na pupunta kayo ng Davao City sa regular day, ang mapapansin niyo sa aming syudad, sa aming downtown area is wala masyadong tao, no? So parang tahimik siya. So ang rason ho nun kasi hindi dahil sa walang tao ang Davao, hindi dahil sa boring ang Davao, kundi sadyang hindi na kailangan, no, ng mga taga malalayong barangay, distrito na magpunta sa Davao City para dumagdag sa crowd. Yun lang yun. Pero pagka gusto nyo talaga makita yung bagsak dami ng tao, no, yung madlang people, no, kung gusto nyo makita yung population namin dito, is punta kayo ng Marso, Agosto, tsaka ng December. So Marso, meron sa Marso, that's araw ng Davao. Tapos August naman yung Kadayawan Festival, and of course Pasko, alam na natin yun, Pasko Fiesta. Maraming ganap sa lahat naman ng lugar sa Pilipinas, may ganap. So doon yun yung parang tinutukoy ko lang na kung gusto ma-witness ang sobrang dami ng tao dito sa Pilipinas, sorry, sa Davao, is punta kayo ng mga araw na yun, no? So Marso, Agosto, tsaka ng December. So punta kayo sa Davao City, doon yung makikita yung daming tao sa crowds namin, di ba? So ngayon yon makikita, for example, ito August, parang kanina kasi ako yung napadaan sa may Ramon Magsaysay Park kasi bala ko sana pumunta earlier pa, like mga siguro alas 3 ng hapon, kaso na turn off ako. Parang sabi ko mamaya na lang siguro, pagpaliban ko na lang muna dahil sa hindi naman ganun kainit, pero still, no, humid. Ayoko pa rin na magpunta doon sa Magsaysay Park kanina, sobrang daming tao, taas ang pila papasok sa park. And of course doon naman sa San Pedro Square, meron ng nakasarado na kanina yung daan, no, yung buong San Pedro Square nakasarado. And of course ay may magpe-perform siguro, may mga celebrity, may mga singer or mga performers, kaya yan nakasarado. So nakita ko na rin yung crowds, kaya sabi ko parang mamaya na lang siguro, gabi. Time check tayo, it's 9:50 na ng gabi, and sige, alas 10 na. So punta na tayo dun sa pinaka downtown area, no, at bigay tayo ng update sa inyo kung anong ganap, kung gano'n ba talaga kadami ang tao na iniiwasan natin.